Good morning sa ating lahat at binabati ko muna ang lahat ng ating mga lahat ng mga tatay ng Happy Father's Day sa mga sumusubaybay sa atin sa FB page, sa ating mga kapatiran sa Masbate. Hello mga kapatid, Happy Father's Day sa ating lahat. Alright? Siguro, nabanggit ni Pastor Dennis kasi last year na parang na late ng one day. One day. So, okay. Kumusta kayong lahat? Okay ba kayong lahat? Kumusta sila? Wow! Galing kayo sa bakasyon, ano? Sports swimming. Okay yan. Nangitim eh. Halata eh. Okay. So, nasa pangatlong linggo na tayo ng ating month of June. At nasa Kingdom Promotions pa rin tayo. Last month, naalala ko lang, ang topic ko is talent management. Tapos ngayon, nasa Kingdom Promotions tayo. Talent management last month, sabi ko nga, hindi ito about sa talent na ating, kung anong meron tayong talent. Because ito ay tungkol, yung talent management ay tungkol sa ating finances, kung paano natin i-handle, kung paano natin i-manage. Okay? So ngayon, ito naman, Kingdom Promotions. Kingdom Promotions, pag naiisip natin, pag nag-search tayo sa listahan ng mga sa internet, ang daming promotions. Diba? Kaya lang, yung mga yun, nagpo-promote ng events, mga boxing, or concert, or kagaya ito, kung titingnan nyo, baka mapagkamalan tayo, nagpo-promote tayo dito ng World Chess Championships. Kasi nakikita natin dito ba, may king, tapos yung mga posts. Kaya lang, tataka ako, bakit 4 lang yung posts? So, ano kayang ibig sabihin yan? Bakit di kasya? At saka, kung titingnan natin itong promotions na ito, ibig sabihin, ang sabi ko nga, hindi ito kagaya ng maiisip natin na ang promotions na ipinopromote ay yung mga events o kung ano-ano pang mga gawain sa labas. Ang ipinopromote natin dito is Kingdom Promotion, advancement ng Kingdom. Okay, so maliwanag ha, hindi ito yung promotions ng mga kung ano-ano sa labas. Pero ang tanong ko nga, habang pinagmamasdan ko kasi ito, sabi ko, bakit kaya itong sa chess ang ginamit na picture dyan o logo dyan? Pwede namang king na nakatayo sa isang trono, kasama yung kanyang nasasakupan, yung kingdom. Sabi ko, ano kayang meron, habang pinagmamasdan, anong meron ba dyan dito sa asan yung pula? Dito, yan. Ba't wala? Sige, anyway. Bakit walang, kumbaga, bakit ito ang ginamit? Anong meron? Anong meron dyan? Inisip talaga anong meron dito? Ang dami naman pwedeng ilagay. So, yun na, habang nag-aaral ako niya, pinamamasdan ko, ang dami pumapasok. Pero, tingnan, sabi mo, bakit 4 yung nandun? Ano kayang nare-represent tong 4 na yan, na poems na yan? Anyway, hindi yata naka-on. Oo nga, hindi nga naka-on. Kaya pala. Okay. So yan. Okay na. So tingnan natin. Basahin muna natin yung text natin for today. They will make wars against the Lamb, but the Lamb will overcome them because He is the Lord of Lords and King of Kings. And with Him will be His called, chosen, and faithful followers. So yun nga. Habang pinagmamasdan ko, sabi, ano kaya ito? Tapos nga, bumalik. Tinignan ko nga ito. So, naisip ko, itong king, di ba? Yung 4 na yan, ito yung kasama tayo dyan sa 4 na yan. Ito yung called, chosen, faithful, and the followers. Sabi ko, kaya siguro ito nilagay. Kasi itong nire-represent, itong ating text for today. Kung bakit nilagay yan dyan. Kasi, tingnan natin, sino ba itong day? Sino ba itong kalaban? Itong day pala na ito yung
may 7, ito yung beast, ito yung halimaw, na mayroong 7 heads, na mayroong 10 sungay. So ito yung kalaban na, sabi nito, kailan na the Lamb will overcome them because He is the Lord of Lords and King of Kings. So, ma-overcome niya. At kasama ang kanya mga called, chosen, followers, and faithful. So, ngayon, ang kingdom promotion, ang layo nito ay to advance, lagi pasulong, advancement ng kingdom. Okay? Kagaya ng larong chess. Ang larong chess, kagaya ng kanina, okay, ang chess, di ba, hindi yan nakatigil lang. Kung maglalaro ka, hindi yan nakatigil lang sa isang block, sa isang pwesto. Lagi yung pa-advance. Okay? Advance lagi para umatake, para manalo. So, ganun din ang advancement, ang promotion ng kingdom. Kasi ang synonym ng word dito, advancement, ascent, rise, creation. Creation. Kapag naglalaro ka ng chess, hindi ka pwedeng kung ano lang yung nasa isip mo, tira ka lang ng tira. Hindi lang pwedeng pawn B, king 4, o king B, 3. Hindi pwedeng lagi. Titingnan mo rin kung ano ang itinitira itong kalaban mo. So ngayon, balik tayo sa kingdom promotion. Pagdating sa kingdom promotion, ganun din ang gagawin natin. A-advance din tayo. Pag inutusan ang commitment natin sa Lord, pag sinabi ng Lord na go tayo. Diba? Ganun ang commitment natin sa Lord bilang isang called or chosen or follower or faithful. Kasi earning a promotion allows you to take on new responsibilities and complex tasks that challenge you to grow in your life and career. Tanong natin, bakit yung iba hindi nagkakaroon ng promotion? Maraming dahilan. Isa na doon yung siguro hindi ka pa ready to handle yung mga responsibilities na mapapapunta sa iyo, yung mga complex tasks na ibibigay sa iyo. Kasi, kumbaga, sasabihin ng iba, ano ka pa to? Bata ka pa. Hindi pa hinog para ibigyan ka ng mataas o ng mga mabibigat na responsibilities. Kasi once na ikaw ay promote, magkaroon ka ng promotion. Alam nito ng mga nag-o-office, di ba? Sa mga nasa opisina. Mag-uumpisa ka sa rack and file, pataas na pataas. So, ganyan So, the more na ma-promote ka, the more ang responsibilities mo. Ewan ko lang yung salary, hindi ko kasi alam. Siguro, dagdag din nga, di ba? Ang salary. Pero dito sa Kingdom of God, pag ang pinag-uusapan ng Kingdom Promotion, si Lord ang bahala sa iyo. Huwag mo nang isipin kung meron kang salary increase or whatever na ibibigay sa iyo. Ang importante, kasama mo si Lord. Si Lord ang bahala sa iyo. Amen? Alright. So, alamin natin ngayon ang purpose. Kasi dapat lagi tayo may purpose. Ang purpose natin is to fully appreciate and withstand the spiritual and physical influences of the Kingdom of God. How it operates, promotes, and blesses without seeking approval from external sources. So, alam natin yan. Napagdaanan natin last. So, ngayon, kunti lang. Ano ba ang mga darating at napagdaanan natin na series? So, Series 1, you are a king. Tapos tayo dyan. Series 2, you are called. Series 3, today, you are chosen. If you will. Bakit may if you will? Ano kayang ibig sabihin dito? Bakit yung iba wala? You are full of faith. You are a follower. Tignan natin. Ano bang ibig sabihin itong you are chosen? If you will. Sige. Tingnan natin. Ang text natin for today, basa ko na pala. Series 3, point number 1. Understanding called versus chosen. So, ano din natin? Compare natin. Alamin lang natin kung anong pagkakaiba nun. Kasi, kadalasan parang magkaparehas Parang parehas lang ang ibig sabihin nun. Tinawag ka dahil pinili ka. Or, pinili ka, kaya ka tinawag. Tama ba yun? Tinawag ka dahil pinili ka. Pinili ka, kaya ka tinawag. Yun yung alam natin sa worldly system. Kasi,
kadalasan sasabi sa iyo, oy, halika kasi, diba, Edwin, halika dito kasi pinili ka. So, tinawag ka kasi pinili ka. Or, Nas, pinili ka, kaya tatawagin kita. Diba? Halos magkaparehas. Pero, dito sa atin, sa kingdom promotion, iba ang sasabi sa atin dito sa verse natin. Nauna lagi, sa King James Version, for many are called. Nauna yon. But few are chosen. Sa NIV 1978 version, for many are invited, but few are chosen. Halos para sila, isa lang i-called, yung isa invited. Itong mga verses na ito yung conclusion dun sa kwento o dun sa parable of the wedding banquet. Kung naaalala nyo yun, dun yung nagbigay ng banquet yung tatay para sa kasal ng kanyang anak. Marami siyang inimbitahan, marami siyang sinabihan, pero ilan lang ang nakarating. Yung iba kasi inuna yung kanilang personal na gagawin, business. So okay yun. Yun ang ano niya. Kasi nung time na yun, wala pang RSVP. Wala pang RSVP o wala pang cellphone para mag-confirm kung darating o hindi. So, gano'n na nangyari. Kung kailan dumating, ginawa ng tatay, pinaimbita. Lahat na makikita kung saan sa kanto kung sino. At marami naman dumating. Kaya lang, meron siya isang napuna doon, may napansin siya na kakaiba ang kanyang kasuotan, kakaiba ang kanyang damit. Hindi naaayon doon sa kasalan. So, anong ginawa niya? Pinatapon niya sa labas, pinatalian, at itinaboy doon sa nag-aapoy na yelo. Nalawa. So, gano'n na. So, kumbaga parang kailangan talaga pag pupunta tayo sa isang okasyon, kailangan appropriate din yung ating kasuotan. Para at least, okay tayo doon sa nag-invita sa atin. So, ang point. Tingnan natin, sabi nga natin, halos may pagkakaiba ang called or chosen. So, ano ba ang calling? Calling is God's initiative, His personal invitation to us. So, mararamdaman mo yun pag may calling ka. Walang ibang magsasabi sa iyo na halimbawa, Nas, hindi ako yun. Kumbaga, it's between you and Lord, yung calling. Kasi si Lord mismo magbibigay sa'yo ng tawag dito, ng kumbaga ng mararamdaman mo yun. Ma-experience mo yan. Nas, tinatawag kita sa ministry nito. Hindi ako ang sasabi, Nas, sabi ni Lord, iba yun. Iba yung calling, sa iba yung call. Okay? So ang call, the term signifies an invitation or summons, such as an announcement or a general offer. It can refer to God's call to salvation, to a specific ministry, or to a life of discipleship. Yan ang call. So kadalasan, ginagawa yan sa altar call. Pag may altar call, gustong tumanggap kay Jesus, pumunta sa harapan. Kadalasan gano'n ang ginagawa Now, the phrase, many are called, but few are chosen, highlights this distinction. While many may hear God's call and receive the invitation to salvation, not all will respond in a way that results in being chosen by God. So yan, medyo nagkakaroon tayo ng idea, kaya merong you are chosen if you will. So yan, sabi sa ito, kapag tinawag ka, pero hindi ka naman nag-respond, nandun ka lang, pinabayaan mo lang, hindi kompleto yung pagtawag Hindi kompleto. Kung baga si Lord lang may gusto, pero ikaw ayaw mo. Diba? Hindi kompleto. So magiging lang yan, magiging chosen lang yan. Kapag ikaw, sinabi mo, yes Lord, I will do kung ano ang gusto mo. Andito ako. Gamitin mo ako. So, di ba? So, tingnan natin ang susunod. In the Bible, chosen is a promotional term that refers to taking action after hearing His call. Ganda. Hanggat ano pala. Kasi minsan, mahirap kasi sabihin na self-proclaim na chosen ako. Mahirap kasi yun Kasi hanggat walang nag-confirm na you are a chosen one,
mahirap sabihin na I am a chosen one. Kasi once na ikaw ay nag-agree or nag-commit sa Lord, sa kanyang calling, ito na yung nasabi natin na responsibility. Mga action, mga tasks na kailangan mong gawin kasi ito ang gusto niyang ipagawa sa iyo. So essentially, the chosen are those who have responded to God's call to salvation and have remained faithful in their commitment. Kasi once na ikaw pumayag ka, chosen ka, ito na yung gagawin, pinapagawa ni Lord sa iyo, ito na yung commitment na gagawin mo. Ang dami-daming challenges. Ang dami-daming pagsubok. Ang dami-daming darating sa buhay mo na sabihin mo, Lord, parang hindi ko na kaya. Pero chosen ka. Kailangan nag-agree ka, may commitment ka sa Lord. Diba? Kailangan mag-remain kang faithful sa iyong commitment. Kasi si Lord may promise din naman para sa iyo eh. Diba? Hindi nawawala ang promise ni Lord. So, the chosen are those who accept the call wholeheartedly. Wholeheartedly. Hindi yung parang may nagdadalawang isip ka pa na, teka muna, Lord, kaya ko ba ito? Lord, ano ba? Sino ba? Paano ba? Sino ba mga kakausapin ko? Ano bang gagawin ko? So, kung sinabing wholeheartedly, isa lang sabihin mo, yes, Lord. Tapos ang usapan. Ipapadala ka ni Lord kung saan ka dalhin. Kasi nag-agree ka na, pumayag ka na, may commitment ka na. Mayroon na kayong agreement ni Lord. Okay? The chosen respond not with mere words or shallow interest, but with lives transformed by grace. Ito isa sa mga yung mga mabibigat na, lalo na kung halimbawa, lahat naman tayo nagkasala. Isa akong makasalanan. So, pero by the grace of God, nabago ako. Ito na yung pagkakataon ko para gawin naman. Kung ano yung ginawa ko, i-share. Ginawa ni Lord sa akin, ma-share ko naman sa iba. So, transformed by grace. To be chosen also means to be set apart by God for a purpose. Of course. Lagi may purpose naman ang buhay natin. Lagi may purpose ang gagawin natin. Lalong-lalo na kapag tungkol ito sa Lord. Kapag ito ay tungkol sa kingdom promotions. Hindi pwedeng walang purpose yan. Basta ka lang susugod doon. Basta ka lang mangyayari. Hindi. May purpose tayo. May purpose na binibigay lagi ang Lord. Now, second point. Chosen people are hands-on with their calling. Tama. Balik tayo dito sa verse natin. For many are called, but few are chosen. Parang, mahirap na maintindihan kung ang sistemang iisipin lagi natin sa worldly. Kasi nga, nasanay na tayo doon sa ganong sistema. Pero kapag si Lord nga ang nag-invite sa iyo, mahihindihan mo ba si Lord? Parang ang hirap hindi. Kasi tayo rin mismo, based on this verse, the chosen are also among the called, but not all called are chosen. Especially if they do not respond with faith and obedience. Take, ang example natin, tingnan natin yung the 12 apostles. Yung 12 apostles ay pinili ng Lord among His disciples. Actually, maraming disciples si Lord eh. Ang totoo niyan, kahit sino sa atin na nag-accept o naniniwala na si Lord ay ating Lord and Savior, tayo ay kanyang disciple. Ngayon, paano masasabing chosen? Kagaya nga nung 12, pinili silang 12 ni Jesus among His disciples para ibigay sa kanila yung mission at ipadala kung saan-saan lugar. So yun, pinili niya yung among His disciples. So yun ang magandang example. Okay? So sa John 15:16, sabi dito, you did not choose me. I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide, so that not whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Ang ganda. Ang ganda itong verse na to.
Kasi, mayroon siyang inuutos dyan, at dito ay sinasabi niya, whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. May promise siya. May promise siya na gawin mo yung pinapagawa ko sa iyo. At kung ano man ang hilingin mo sa aking Ama, sa ngalan ko, ibibigay sa iyo. Kaya lang, kadalasan, yun lang ang ating naririnig. Yun lang ang ating tinitingnan, yung whatever you ask Father in my name, He may give it to you. Kadalasan, yun lang ang ating nakikita. Yun lang ang ating pinanghahawakan. So, nasa na yung command ng Lord na, I choose you that you should go and bear fruit, that your fruit should abide. So, tingnan natin. The action words are required for the chosen ones. Ano yun? Appointed, go, bear, and abide. So, hindi lang basta, Lord, andito na ako. Chosen ako. Sige. Pero, may pinapagawa siya. Go, bear fruit, and abide. Hindi lang basta nakatayo ka lang o makikinig ka lang ng ano. Hindi. Meron siyang kondisyon na ibinigay. And, wait, there is more. Tingnan natin. There is more. Tingnan natin yung pagkakasabi dito, You should go and bear fruit. You should, your fruit should abide. Tingnan natin yung should. Pag sinabing should, matindi na yung command niya eh. Ano sa Tagalog yan? Dapat. Hindi sinabing that you should may go. Hindi sinabing baka. Baka umalis ka o baka ka magbunga, baka ka sumunod. Hindi, walang ganung condition si Lord. Sabi na, that you should go. May diin yung kanyang command na dapat mangyayari ito. Dapat humayo ka, dapat nagbunga ka, at dapat yung bunga mo ay susunod. Okay? So, hindi lang basta humayo. May condition pa siya. Malalim, mabigat. Now, chosen people are functional and demonstrate evidence of active faith, a growing relationship with God, and a fruitful life with ministry. Yun nga sinasabi ko. Hindi ka basta sinabing chosen, Lord, meron akong faith. Meron akong relationship with the Lord. Meron akong buhay na nasa ministry. Hindi. Meron na namang kasama siya. Dapat active faith. Active. Pag sinabi active, basta Tagalog active. Aktibo. Hindi lang basta nakatigil, hindi lang basta stagnant ka, hindi lang basta nakaupo ka, hindi lang basta nakatayo ka. Active dapat kung ano yung faith mo, gumagalaw. Tama si Edwin. Gumagalaw yung faith mo. Dapat lagi yung iyong pananampalataya kay Jesus o kay Lord. Buhay na buhay. Nag-uumapo, Lord, yes! Kung ano yung hihiling, sabi nga kanina, kung ano yung hihilingin mo sa aking Ama, sa ngalan ko, ibibigay sa iyo. Kaya kung ano man, ang pinagdadaanan, kung ano man meron ka, kailangan mo hingin sa Lord. Active, kasi may yung faith mo active eh. Alam mo, bibigay sa iyo. Nga lang, hihintay natin kung kailan niya ibibigay. Kasi hindi humingi ka ngayon, ito na kaagad. Walang ganon. Hintayin natin. At ang relationship, sabi, growing. Hindi lang basta relationship. May kasama pa. Growing. Sabihin, buhay, lumalago. Okay? Hindi lang basta may relationship, Lord. Okay, may relationship ako. Tapos. Hindi ganon. Sabi, growing relationship with God. And, susunod, fruitful life with ministry. Kailangan yung buhay mo, may nakikita ang ibang tao. Ito ay anak ng Diyos, nakikita ko. Kahit hindi siya magsalita, anak siya ng Diyos. Kasi kitang-kita, mayroong outward manifestation. Nakikita ng ibang tao kung ano ang iyong pamumuhay. Hindi na kailangan magsalita na, Christian ako, born again ako. Hindi na nila kailangan. Kasi makita pa lang the way you speak, the way you act, makikita na doon, mayroon kang fruitful life. At ano pa?
may ministry. Hindi lang basta ministry. Baka sabihin, usher ka lang, ministry mo na yun. Hindi. Kailangan yung sinasabi natin lagi, kingdom promotion. Yung ministry natin, go and make disciple. Yun. Yun ang sinasabi ng kingdom promotion natin. So now, chosen ones are appointed for a special purpose and are victorious in spiritual warfare. They are kings called to rule and advance His kingdoms. Ang ganda. Kaya lang sabi ka, mahirap. Pero kung kasama natin si Lord, susunod tayo sa Kanya, walang mahirap. Follow lang tayo ng follow. Because chosen ones remain steadfast in their loyalty to God and His teachings, even under persecution. Naranasan niyo bang ma-persecute? Masasabi ko lamang, pag nangyari sa iyo yan, na-persecute kayo, especially kapag ito ay mga loved ones, family, hayaan nyo lang. Ibigay nyo sa Lord lahat. Huwag kayong gaganti. Huwag mag-retaliate. Dahil anything na sabihin mo, babalik sa iyo yan. Ikaw ang babalikan nila. I personally, na-experience ko yan. Pero, hindi kami mag-asawa. Hindi namin, kumbaga, hindi kami, sige lang Lord. Kinasa Diyos namin, umiyak kami sa Lord. Kasi, ang naiisip ko lagi noon, sabi nga sa Matthew 5 verse 10, Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Yun lang lagi kong iniisip. Kasi, anong gagawin ko? Lalaban ako. Hindi lalo lang magkakagulo. Hindi. The battle is the Lord. Si Lord ang bahala makipaglaban. Relax ka lang. Sumama ka lang kay Lord. Kapit lang. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Si Lord ang bahala makipaglaban para sa iyo. Okay? So, the battle is the Lord. So, blessed are those who are persecuted because of righteousness. Yun nga. For theirs is the kingdom of heaven. Yun ang lagi kong sa dinapit na sana. Kung maka-experience kayo ng ganun pag nangyari, hayaan nyo lang. Lilipas din niya. At next, sinasabi ko sa inyo, kung ano yung naranasan kong persecution ngayon, blessing na. Blessing ang kapalit. Kasi, lalo na yung family ko, okay na okay kami ngayon. Praise God. Si Lord ang nag-deal sa lahat ng although, alam niyo na, ganoon pa rin talaga. Pero, praise God, kasi blessing. May blessing si Lord. Ngayon kapatid, sa narinig nyo yan, meron bang pinarinig, may pinaramdaman, sinabi ba ang Holy Spirit sa inyo? It's up to you. Kung ano ang sinabi sa inyo. So mamaya, pagdating sa ating D-group, ito ang ating pag-uusapan. Ano ang pagkakaiba ng called sa chosen? Nabanggit ko kanina. So, sa inyo, baka may ibang sinabi ang Holy Spirit, kung ano ba ang called, kung ano ang chosen. Number 2, may mga bagay ba sa buhay mo na kailangang bitawan para mamuhay bilang chosen? Kasi minsan, pinili ka na ng Lord, kaso meron ka pang dala-dala. May pasangin ka pa. Kasi minsan, paano ba malalaman na ikaw ay chosen? Kasi minsan, ganito yun. Meron kang burden, may pasangin ka na, Lord, parang gusto kong nag-serve sa iyo, pero paano? Meron akong pasangin na uumpisahan ko muna halimbawa sa paglilinis ng church. Kasi yun ang ano ko, pero dahan-dahan mapupromote. Take for example yung ating Pastor James. Umpisa siya. Sinasabi niya, di ba? Pero, asan siya ngayon? Siya ang chosen one sa atin dito. So, pangalawa, bukod sa burden, may signs ang Lord para sabihin sa iyo na you are my chosen one. At saka, isa pa, mayroong confirmation from God's chosen one na ikaw ay pinili din niya. So, mamaya sa D-group, pag-usapan natin to.